Yan. Thank you, Widong. Thank you, everyone. GM. GM talaga. Ayan. Ayan. Good evening, everyone. So, habang hinihintay po natin yung iba, start na natin at meron akong tanong. Pero bago po yan, let's open in prayer. Let's pray. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. We thank you for the last meeting, Panginoon, before the camp. We believe, Lord, na inihahanda mo kami, Panginoon, patuloy na inihahanda para sa camp na ito. And tonight, Lord, as sa mga mapag-uusapan namin, we pray that you unite us, Panginoon. We pray, Lord, that you help us. Lord, we acknowledge that we cannot do anything, Lord God, without you. So tonight, Lord, sa iyo po namin itinataas ang lahat ng concerns before the camp. We pray, Father God, that you'd help us, really help us, Lord God, to be in line, to be in tune, Panginoon, sa programa mo, sa kung ano yung gusto mong gawin, Panginoon, sa mga kabataan sa 3 days, Lord God. So mga camp staff, Panginoon, I believe that you already empowered us, Panginoon. And we pray, Father God, that you unite us in one spirit, Lord God. Tonight, Lord, samahan niyo po kami at we pray for wisdom, Panginoon, kung ano po yung mga dapat na gawin, Panginoon, sa bawat concerns pa. We thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Can I request everyone po to open our cameras para mas madali po tayo makapag-usap ngayong gabi? Sige pa, open cam po tayo. Ayan. Thank you po. Thank you so much. Open cam po tayo. Sige po, hintayin ko po mag-open ang lahat. Excuse me. Yan. Good evening, good evening. Baka mapasok ka, Vince. Kape ba yan? Ay, kape. Cold ba yan? Iced? Iced pala. Okay. Si, yung iba po nating mga kapatid. Uy, mag-open cam ka. Kailangan yan sa buhay. Ay, driving ka, cars? Sige lang, go. Yes. Hi, Jesha. Hello po. Hello. Yung iba po nating mga kapatid. Open cam po tayo. Ayan. So, habang naghihintay for everyone to open their cams, ayan. Ang simulan ko muna sa tanong, pero yung bulk talaga ng meeting natin tonight, si Jules yung magdi-discuss. Ah, sa kanya yung flow ng mga kailangan nating malaman. So kaya hinihintay ko rin po yung iba kasi kapag hindi sila nakaabot sa meeting at hindi nila napanood yung recording, hindi nila alam kung anong gagawin sa first day. Kailangan po talaga nating mapag-usapan. So if meron po kayong pwede ma-chat na wala pa dito na staff, pa-chat na rin pa sila patulong na kailangan talaga. Except for may mga nagpaalam, may nagpaalam, isa pa lang naman si Ate Jaja. Kailangan talaga natin pag-usapan to eh. Para hindi tayo lost sa day one. Okay? So before that, kasi may ni-raise na concern sa GC dahil kailangan talaga mag-advanced party. Now, I understand na yung iba nagsabi na, like for example, sila Pau and si Sarah, hindi naman din namin i-obliga na mag-advanced party because may trabaho. So, um, tawag dito. Yung iba may work, yung iba ay nagsabi. Pero ngayon tatanungin ko ulit na ano po ang ah, availability ninyo on that day. Kasi if ang if possible, hindi possible. Kailangan po talaga ng tulong eh. Marami po talagang aayusin doon sa campsite. Kasi ang call time natin sa day 1 is 9 a.m. Ngayon,
Kung dadating tayo kasabay ng mga campers, wala mag-aasikaso sa campers. Kung kakaunti lang yung makakapunta na staff, before the call time, mahihirapan po tayo. Ang dami natin eh, 400 plus, kasama na yung pastors. So, ang tanong, yan, yun po muna yung tanong, ano po ang availability natin sa April 23? So si Kuya Rai, nagsabi na rin si Kuya Rai. Sila Crazy, di na rin naman natin oobligahin kasi sila Hinihimas pa. Hinihimas pa yung boss ko. ay hinihi. Eh, Kuya, nagpapa-code kasi ng matindi sa server eh. Kaya pag nagawa ko yung code ngayon, natapos ko yung execution ng data, pwede na akong mag-leave today until Friday. ayan. Thank you po, Kuya. So, yung iba po ay, ano kaya? Kaya ba? Sorry. Sorry. Kaya po. Ganun lang talaga ako, humihinga ng malakas. Kasi yung plan if ever na wala talaga kasi kung ang magiging available lang sa day before ay kami-kami lang din ng mga babae, hindi rin namin magagawa yung kung ano yung kailangang gawin. Like pagkabit ng malaking backdrop, paglagay ng mga sinasabit-sabit and everything, pag-arrange pag-set up nung may mga bubuhatin pa dun eh. At sa iba't iba pang mga bagay. Pag-ikot, pag-ikot sa campsite, malaki po siya. Pag-assign sa mga rooms, maraming kailangang mga gawin. Pag-check ng bawat rooms. So, JM, may pasok pa po. Okay. Okay. Oo, Kuya Fred. Ikaw, Eden. Gusto ko po sana ate, kaya lang yung isa po naming delegate kasi kailangan pang alalayan pagpaano. Ay, di Kaya siya makalakad. hindi, I mean pagpapaalam sa magulang pa. Kasi, yung sa Alam ko outreach po hindi yun. makalakad eh. Ano? Yung sa Ano? outreach po. Sa, ano? Magdalena? Opo, kailangan pagpaalam. Tsaka yung mga youth din. Yung mga youth nyo kaya naman na nila. Kaya ba, hindi ba nila kaya pag wala ka? Kasi si Beji. Yun yung ba si Beji Jing? Ay, wala ka pala si ano dyan. Uy, Daddy yung mga Widen. youth nyo, ang lalaki na nun ah. Hindi pa nila kaya? Patayin ko si Meji te. Pero yung sa Magdalena, anong ano nun? Ano pa yun eh, kailangan din ng consent form pa. Kaya nung tatlo mong disciples? Babae ba yun? Lalaki? Girl. Yung Girl. Marta. Oo. Si Faye? Ano pangalan? Faye? Kaya Mm. ni Faye? Kaya ni Faye yun? Sige, pag-isipan mo muna. Kakantakin ko yung ano, yung nanay, magulang. Sige. Teka lang ah. Lumalabas niya Widen eh. Puro sila babae, ako lang mag-isa. If ever. Ayan. So, nasa team building. Okay. Si Jing, Diren, si Kuya Fred. Kailangan po talaga ng lalaki. Otherwise, sige mamaya. Pero kailangan ko lang po munang alamin. Kuya Fred? Rinig ako. Hello? Yes, Kuya Rinig naman. Di ko pa sure. Di pa sure. Uh-huh. Ayan, di pa sure. Okay. Okay. Sino pa ba? Si JM hindi rin pwede dahil may pasok. Si Vince. Ay, si Vince. Oh, si Vince. Tsaka si Bohan kaya. Um, Siguro po sa Kalamba po, di po kasi namin sure kasi marami po kaming delegates tapos lahat po sila ay minor so parang kailangan po tapos tatatlo lang po kami magkakapatid na 18 above so parang kailangan po namin silang maalalayan po.
sa Oh, pagpunta. so lahat pala sila ay tatlo Minor. lang kayo na ano? Opo, tatlong major. Joke lang. Tatlong nasa adult age na po. Legal age. Oh, okay. Tatlo lang na adult? Tama ba? Sorry. Medyo mahina kasi yung ano ko eh. Opo, bale tatlo po kami magkakapatid na legal age po. Hindi kasabay ng campers sila Pastor Odi. Um, ang alam ko po magmamotor po sila or what? Kasi sa meeting po kasi namin hiwalay po sila Mm. pastor. Commute ba kayo? Hindi Opo. po, parang tatlong sasakyan po 'yon. Tapos kailangan po may isang bantay po per sasakyan. Sa Oh, yung pang ahabol. okay. Gets. Ah, yun. Parang that's it. So, ipasa ko na po ang mic kay Jules. Jules! Ito lang naman. Again, request ko po sana mag-open cam tayo para mas tayo magkakitaan. Kita natin reaction ng isa't isa. Model meeting. Yan. Thank you po. Open cam tayo. Kahit ako naiya mag-open ka. Hello. Good evening po. Hello, Kamusta? Ilang days na lang? Tonight and isang gabi pa. Bukas. So, ayan. Thank you, Lord. Um, ano ba? Pang-umpisahan. So, ayan. Nakapag-pray naman na tayo. And, so, ang kailangan natin pag-usapan ay yung day 1. May isasend lang po ako sa GC ha. Pakibasa lang po sa ulit. Well, ayan po. So, makikibasa lang po ng very saglit. Tapos ay discuss ko po. Saan ko na rin dito? Thank you po sa pag-share screen. So, ayan. Para po, bibigyan ko po kayo na, i-walk through ko po kayo sa aking imagination. So, ayan po. Ang call time sa day 1, ito po ay, kunwari, POV ng mga campers, saka ng mga cell leaders and church representatives. So, ganito, i-walk through ko kayo sa kung anong pagdadaanan nila. So, para makita nyo po kung ano yung need, kung ano yung kailangan, actually, kung ano yung kailangan na ginagawa ng mga staff or nagawa na ng mga staff para maging smooth yung pag-arrive ng um, mga campers, tapos yung registration process nila. So, syempre, ang call time, 9 a.m. And we encourage the campers sa lahat ng delegates, mula Laguna hanggang Batangas, hanggang Cavite, hanggang Baguio. Ayan. Na dumating sila ng maaga. Ayan. Para hindi madalian yung registration process. Kasi ang registration process natin, kung na-save nyo po yung ating day 1
ah, program. Kung ano yung mga mangyayari doon. Ang registration natin ay from 9 a.m. to 12. 9, 10, 11. Ay, from 9 a.m. to 11:30. Tapos, magla-lunch ng 11:30 to 1. Ang orientation program magsa-start ng 1. So, ibig sabihin, from 9 a.m. to 11:30, dapat maging ma-clear lahat ng name, lahat ng payments, lahat ng kailangan doon sa registration. Kailangan siyang ma-clear doon. So, para hindi magmadali, mas maganda kung 9 a.m. Before 9 a.m. dumadating na yung mga campers. So, ibig sabihin nga, ang mga staff ay dapat nandoon na. So, mamaya po ipapakita ko sa inyo um, kung ano yung setup, yung ideal setup. Wala pa naman tayo doon. So, mas maganda nga na yun, yung um, sa advance party bukas ay mapangyayari itong plano na to. So, upon arrival, yung mga church representative shall proceed to the registration table. So, ang atin pong plano, tatlong registration table. Tatlong table siya. Tapos, sa tatlong table na yon ay naka-designate na sa kanila kung ano yung churches na i-entertain nila. So, kapag may dumating, tapos kunwari Los Baños siya, sa table 1 yung Los Baños, alam na nila yon. So, may ganun. So, ibig sabihin, mahalaga din yung ating mga ushers para dun sila ituro. Kore, dumating ang Kalamba, sa table 2 ang Kalamba. Ganun. So, pupunta yung church representative. May GC po ng church representative kung sino yung dapat na may hawak nung church attendance. Yung church attendance po ay isesend ko po tonight. Yung church attendance, ang laman yan ay yung name ng delegates ng church na yon. Tapos, church attendance, pagpasa po nito, ibig sabihin may pirma na ng naka-attendance na yung mga campers. So ibig sabihin, dun pa lang sa church ninyo, saan kayo magagaling, 'di ba? Magsasama-sama muna sila sa church nila. Tapos saka sila babiyahe. So, dapat nakakapag-attendance na sila kasi yung isi-send ko dapat ma-print nila. Tapos sila mag-attendance na sila sa church. So habang nag-attendance sila, yung mga minor doon, dapat may parental consent yung mga minor campers. So pagdating nila sa registration table, si church representative prepared na yung kanyang church attendance. Ibig sabihin, kung 10 yung delegate niya, 10 yung nakapirma doon, ibig sabihin kompleto sila. Tapos, may highlight doon yung mga minors. I-check yun ng nasa registration table na okay, may 3 minor, dapat may tatlong parental consent na kasama yung church attendance. Naintindihan niyo po ba ako? Paki-like nga po kung naintindihan yung prosesong sinasabi ko. Ayan. Thank you po. Tama po ba ako? Anuhin niyo po ha, kung smooth ba tong pinagsasabi ko, may mas better way, o parang ang gulo ba ng prosesong pinagsasabi ko. So yon, maganda kasi talaga na dahil sa usual na pagdating doon pa lang nag-attendance. Usually kapag meron lang tayong 3 to 4 churches, 5 churches, pwede sila mag-attendance doon mismo sa site, nagpipirmahan doon. So, madali yun pagka ganun lang. Pero kung meron tayong 37 churches na ipag-attendance, magiging masyadong matagal, mahaba, magulo. So, maganda na nakakapag-coordinate tayo sa mga church representative. And so, yun yung tatrabahuhin pa tonight. Naka-layout naman na yung church attendance. Ini-input na lang yung bawat names. So, ipapadala na yan sa church representative tonight. Tapos, ipiprint nila yon again. Sa church pa lang, on Thursday, nag-attendance na sila. So, si church representative, upon arrival, yun yung ibibigay niya sa registration table. Now, sa registration table, sinong nandun? Kada sa isang table, may isang nasa registration talaga at saka merong isang finance. So, babanggitin ko lang po saglit. Hindi ko po alam nandito nga ang lahat. Pero kung sa 3 table po na meron tayo, ang magka-partner, example, si Francis at saka si Kuya Miko, isang table yon. Si Micaela at saka si Riza, isang table. Si Jesha at saka si Ate Grace sa isang table. Tapos may mga churches na yun lang yung i-entertain nila kasi yun lang yung data na meron sila.
So, kuwari sa table 3 ang Kalawan kay Jesha at kay Ate Grace. Pagdating ng Kalawan, i-assure sila, si Jesha at si Ate Grace na mag-entertain sa kanila. Ano ba i-check ng registration? I-check kung paid lahat, i-check yung parental consent, i-check kung kung clear lahat. And then, pagka na-clear sila, ngayon si Jesha at si Ate Grace, may ibibigay naman kay church representative. Ang ibibigay ay yung cell group designation list. So, kunwari, sa 10 delegates na yon, may exchange lang yan. Pagkakuha ng attendance at consent at clear na lahat, si registration may iaabot kay church representative. Yun naman yung list ng delegates na, na naka-indicate kung ano yung cell group niya. So, kuwari, sa 10 from Santa Cruz, example, camper si Jenry, nakalagay doon, Jenry, Make, sa tabi nun, Camellia. So, malalaman na, iniintindihan niyo po ba ako? So, nandun, nakalist yung name, kung ano yung cell group niya. So, ngayon, si church representative, i-relay niya to doon sa mga bata niya. O, ito ka, ito yung sayo, ito yung sayo, ito yung sayo. Now, the first task ng bawat camper, individual camper, so ngayon doon na mag-uumpisa yung task nila. Hahanapin nila yung station nila. So, nandun lang naman yun, hindi malalayo siya doon sa hall, sa registration. So, yun, isa pa yun sa, ayan, may nagpapa-admit daw po. Ayan. So, isa-set up sa advanced party, stations ng mga cell group. So, ano lang yan, may ilalagay lang doon. So, hahanapin nila yung station nila, pupunta sila doon. So, kung mauna na si cell leader na nandun na, maganda. So, ayun, So, ibig sabihin, doon sa buong 2 hours, tama ba? Sa buong 2 hours, 30 minutes. Yun yung mangyayari hanggang sa mabuo yung sa mga station. Hanggang sa bawat station, magkaroon na ng 12. At nandun na si cell leader. Nandun na si assistant cell leader. Nandun na yung mga members niya. So, ito ay sa tulong naman ng mga marshals. So mahalaga na nandun na rin. Kaya sobrang halaga, staff tayo, day 1 pa lang. From day 1, staff talaga tayo. So, I really encourage each churches na magkaroon na ng ganito kasi yung mangyari. Kung sakali man na wala talaga, example, sino ba yung nakausap ko? Si Ate Ja. Sabi ni Ate Ja, kung sakali man na talagang hindi niya pa kasi alam kung ano yung task niya. Nung sinabi ko, Ate Ja, ito yung task mo. Ang naging desisyon ni Ate Ja, pupunta sila ng maaga. Like buong youth nila. Pupunta sila doon para lang sa kanya dahil staff siya. So, dahil may task siya. So, pupunta sila ng maaga kasama yung mga bata niya. So, ganon. Kasi sobrang halaga na nandun na talaga tayo. So, ayun. Kailangan may mga marshals. Yung mga marshals, alam nila kung nasaan yung mga station. So, kapag may batang nagtanong, may 13 years old na naghahanap, saan po ang station ko, pakituro po yung station nila. So, hindi naman natin paglalayo-layuin. So, may yung station ng boys, halos magkakalapit station ng girls sa isang place lang din. So, yun. Again, meron tayong 14 groups for boys and 15 for girls. Meron tayong 29 cell groups. Each groups ay may 12 to 13 na members. So, wala namang mas bumaba doon. So far, walang mas mababa sa 12, wala ding mas mataas sa 13. Naglaro lang talaga sa 12 and 13 members. So, yun yung mangyayari. So in 2 hours, 30 minutes, ganun ang nagaganap hanggang mabuo yung cell group. Now, pagpatak ng 11:30, magla-lunch sila ng sama-sama. So, kaya magbobomba tayo ng reminder na may packed lunch talaga yung mga bata. Kasi ang kasama na nilang kumain sa lunch sa first day ay yung cell group na nila. So kaya magandang bagay na-equip na natin yung mga cell group leader kasi talagang yun pa lang, pagka-register pa lang may task na sila. Kailangan doon sa station nila, tuwing dumadating yung member nila, ay na-entertain na nila. So, nakakausap na nila, ganyan.
natatanong nila kung may lunch ka ba, ganyan. So, 11:30 lunchtime. Ang kasama na nilang kumain ay yung kanilang mga, yan, yung cell group member nila. So, dun sa span ng time na yon, 11:30 to 12:50 or 12:45, kumakain sila. But at the same time, si cell group leader ay nire-remind na yung kanyang members na kailangan yung i-turn off yung inyong phone, i-surrender natin yan, paki-turn off ng alarms. So, ayun po. Kailangan nilang i-turn off yung alarm. Kailangan nang ma-remind yun ng cell group leader. So, gumawa po ako ng GC ng mga cell group leader. And responsive naman sila. Nag-respond ang mga cell group leader natin. So, isa sa mga um, prayer, though confidence ko na rin at prayer pa rin, ay yung talagang masusunurin ng mga cell group leader. At ngayon pa lang active na sila sa group chat. So, nakakausap. Pwede sila talagang makausap na paki-remind. Lunch pa lang, sinasabi na ng cell group leader, mamaya isusurrender yung phone, paki-turn off ng alarms, pakisabihan na yung mga dapat sabihan, na hindi mo na ako makakapag-reply sa'yo. Ganyan. Tapos, now, by 12:50, first alarm, first siren call ng orientation. So, yung bawat set, nandun pa sa station yung mga gamit nila, of course. Hindi naman natin sila ilalagay sa very open. Pero kailangan na nilang pumunta ngayon. Within dun sa lunch na din na yun, kini-clear na natin yung session hall. Doon lang din kasi talaga gagawin yung registration. Yung session hall, i-clear na natin. Band, nagre-ready na din within that time. 1 o'clock sharp ay start ng orientation. So, yun. Hanggang doon muna. Doon sa proseso na yun ng registration. So, any question po doon sa nagaganap na yon? Anong na-imagine nyo? Anong loophole? Anong magulo? Anong pwede nating maging problema na kailangan masolusyonan, maisipan talaga agad natin now? Meron po ba kayong naiisip? Bukod sa, we're still not sure kung ilan ang makakarating ng mga staff ng maaga. Sa Camp Marshall, no, ang isa sa malaking problem natin, karamihan kasi ng Camp Marshall natin ay pastors. So, ang team leader is ako tsaka si Pastor Rex Alzaga. Pero meron akong mga sinamang staff under ng logistics na Camp Marshall, si Brother Enrico, Kuya Paulo, si Bon, ah si Sis, meron din tayong Marshall na babae as per Kalamba. Okay po. So, I guess, siguro, ano na lang, contingency plan. Makikiusap ako, yung mga nabanggit ko, si Kuya Enrico, si Kuya Paolo, si Bon, if kaya nating dumating ng 5 a.m. sa site ng 24. Kasi ipo-program ko yung mga radio na gagamitin nyo para pagka may nag-inquire per table, batuhan tayo ng radio communication. Wala na. Okay, thank you po, Kuya Ryan. So, ayun. And sa pagkakaalam ko, may group chat po ang ating mga marshal. So, maganda po, Kuya Ryan, na ma-remind sila na ito yung mga Wala ako sa GC. Anong marshals? Ay, okay. Hindi po ako gumawa eh. I just Sino ba assume. gumawa? Ang alam ko, team leader kasi ako eh. So, dapat kami meron. Actually, wala kaming GC. Okay. Pero ang nag-uusap is between me and Pastor Rex. So, okay po. So, ayun po. Sa ngayon po, hindi ko pa maano yung mga specific ng marshals and all. Pero ang mahalaga po talaga ay yung registration process and yung roles ng mga church representative, yung roles ng cell leaders within sa time frame 9 o'clock to 1 o'clock. So ito po yung list ng camp marshals na nasa akin. Kuya? Ito po yung list ng camp marshals na meron ako.
I see. Sige po, Kuya Rai. Kasi dinivide ko sila sa dalawang faction, yung morning team at saka yung evening team or night team. Kasi ayaw ni Pastor Raul na mapapagod yung mga pastor. Okay po. So, Kuya pre-divided Fred? sila. Okay. Yes, dun sa ano lang, may ilan lang kasing face-to-face naman to, pero nangyayari pa rin na yung first lunch, usually kasi yung first lunch ay isang pot lang, lalo na pag Mm. magkakapatid. Ayun, Kuya. Hmm. Ayun, sa magkakapatid. Minsan nga yung buong church ay isang, Kainan. Oo. yeah. So, pwede ko ba, Kuya, masabi sa kanila, what do you think? Kung sasabihin ko in advance na kasama na nila yung cell group nila na magla-lunch. So, kailangan nila talagang hiwa-hiwalayin. Sige. Okay po. So, isa yun sa kailangan. Importante ko pong manote. Kung manonote ko yan, Kuya Fred, siguro ma-minimize yun. Tama po ba? Okay po. Yeah, sige po. So, hindi lang siya sabihin na may pack lunch. Individual pack lunch. Jollibee yan. Joey, magpapagrab daw eh. So, okay. Sige po. Pag po may question pa, Ayun, sige po. hmm, Okay. yung isa na lang, usually kasi, first, though wala man talaga sa program, yung picture taking nila, initial picture taking nila sa area. Ayun lang naman, naisip ko lang, usually lagi ganun. Oh, totoo. Maganda, no? At anong ibig mo sabihin kay Fred? Na meron tayong media na naka-designate para sa ganong picture taking? I mean, paano ba to? Kasi pagkadating pa lang nila, nakalatag na agad. Wala na silang oras para gawin yun. Hmm, siguro kung late silang darating, kuya. Sige. Opo, yung maagang darating, may kaka-picture. Kasi usually ganun, di ba? Yung per church, kasama-sama Aha. sila, picture sa isang lugar, itong lugar na to. Though wala naman talaga siya sa May, program. may ganun May ba tayo mga doon? ganun. Yung like, first day? Opo, tapos parang, ano ba, may backdrop? Parang before and after? Pagdating, may ganun ba, kuya? Hindi naman siya, Actually, hindi ko hindi alam. naman siya, hindi naman siya before and after. Pero usually, di ba, kapag nag-aantay pa lang, picture sila sama-sama. Pero kung ganun nga, maganda rin yan, may before and after. Kasi pag after, baka iba na itsura nila eh. Yeah. Opo. Pero sa media, talagang meron po tayong na pagdating pa lang mag-picture, picturean talaga yung mga dumadating. Kaya parang, pero more on still shots na. So, bali kuya, merong naka-assign dun sa, ay sorry, may naka-assign kuya dun sa gate. May media na dun na iti-take yung picture nila. Kung sabay-sabay sila makakarating. Hmm. Ngayon, mas maganda talaga na mas maaga makarating. So, ma-relate din natin sa mga youth natin since different churches tayo dito. Mas maaga makarating, mas may time mag-gather with the church mate. Pero kung tatating sila 10 a.m., 11 a.m., didiretso na talaga sila sa cell group. Wala na silang time to gala-gala all over the place. Pero may picture po yun at the beginning of the Halaga yun. entrance. Ito yung may mga pictures. So, ayun po. Any question pa po? In 3, 2, 1. Ayun po. Magpa-proceed po ako sa orientation. Ayan. So, still card. So, sa orientation po, meron tayong mga taong inilagay. Ayan, para sa smooth na flow ng orientation. Ako I am a fan ng smooth na flow at magandang flow ng program talaga. So, most of the time, hindi nangyayaring nasa imagination ko. Pero I will still do my best na ilatag po sa inyo kung ano yung ideal
na magandang maging flow. Um, so, syempre, meron po tayo, so once na nagwangwang na 1 o'clock, 12:50 po actually magwawangwang. So, may 10 minutes ang mga campers na, and then, yun pa pala, pagdating doon sa session hall, meron lang tayong may nakalagay ng mga papers sa ground kung saan sila pipila yung um, bawat cell group. Ayun, para madali, mahanap nila. Tapos doon na sila. Tapos um, pagdating nila doon, ang intro natin ay si Ate Joey. Sabi ko naman na to kay Ate Joey. Ang galing mo, Kuya Ryan. Hindi ko binanggit na nandyan yan. Pero sige. Feeling ko si Kuya Ryan, pag nagtatype ako sa gabi, tapos may icon doon sa anong, sabi ko, sino to nagbabantay ng ginagawa ko? Laging gising si Kuya Ryan. So, ayan. So, kay Ate Joey ang ating intro, very short intro, very, ano lang, lively na. Ma-engage lang yung ating mga campers. And then, sususugan na agad ni Karen ng ating praise and worship. So, praise and worship, and then opening, salo agad siya ni Pastor Raul. Ang gusto ko talaga dito, ano lang, mabilis, smooth flow, kuha agad ng mic, ganyan. So, opening remarks ni Pastor Raul, hindi rin naman ganun kahaba. Dahil ang ating orientation ay ating orientation ay 2 hours lang, 1 to 3. So, yun. Kay Pastor Raul, opening remarks, and then presentation ng camp staff. So, ang magpa-present nito ay si Kuya Pao at saka si Sarah. Orientation. So, may narinig ako kanina. Tama ba? Wala kayo? Okay, sige. Kaya naman palitan. Alright. Ayan. So, meron lang tayo basta magiging idea. Si Crazy tsaka si Lex. Pero kaya ako pinili kasi si Pao at saka si Sarah. Technically, hindi na sila youth. Like, I would just want you to introduce yourself, a bit of your story. Paano ba maging youth staff. Tapos, and then you will present yung mga youth staff at the moment. So, parang yun lang yung imagination ko. Parang, yun lang. And then, ayan, habang pinapresent niyo yung mga camp staff, these are the people na ayan, ginagamit ng Lord para dito sa camp. Kasi si Pastor Raul na mag-opening remarks kung paano ba inilagay ng Lord to. Paano ni-reveal ng Lord na ito yung camp. Ito yung tema natin, Limitless Gospel. And then, ayan. Pagkatapos, may present ng camp staff, sasaluhin ni Vince at saka ni Nika para sa presentation ng cell leaders at saka assistant leaders. Now, ito ay mabilis lang. Walang kaano-ano. At ang babanggitin dito ay yung cell group, yung name ng leader at saka yung church na pinagbunan. Kuwari, Chris. Okay, it's okay. Easy. Ano kaya nabasa? Nilagay ba ito? Okay, may binulong pala. Ayan, presentation. So, sabihin lang, example. Ito to. Ayan. Okay. Cell group ng Tamaris, cell group leader, Pat from Loma, and assistant cell leader from ganito. Tapos tatayo lang sila. So, mabilis lang to na presentation ng leaders at saka assistant leaders. Kasi sa mga past camp, pagka nagpa-present ng sa leaders, assistant leaders, pinapresent lahat ng members. So, ngayon, i-shorten lang natin, cell leader lang at saka assistant leader. Tapos yon. And then, sasaluhin ko na siya para sa orientation, camp rules and guidelines. Pagkatapos, yung flow nito ay depende na sa akin. So, meron pa pala ako sasabihin sa inyo. So, kasi nakadagdag dyan sa camp rules and guidelines natin. Nasaan yung tickler? Yeah. And this is the consolation na meron tayo mga staff. So, paano ba nag-enjoy ang mga staff? Sa buong, dahil tumatrabaho, parang ano bang ginagawa ng staff? Tumatrabaho lang ba tayo buong ano? No, we will enjoy. Meron tayong tickler. The enjoyment ay mag-merit at mag-demerit. Tama ba ako? Nag-enjoy ba kayo?
Nag-enjoy kasi ako dun eh. Kasi lalo-lalo na pag kung ano-ano lang minimerit at demerit ko. Pero meron tayong grounds for merit and demerit. Siyempre, yung dress code, and then yung EDA, kapag may nahuli kayong makalat ang rooms, makalat ang labas ng rooms, so pwede kayong mag-merit, demerit. Wala kayo din bahala kung 1,000 points, kung ano ano yun. Pero usually lang 5 points, 10 points, 20 points. So malaki-laki, sobrang laki na pagka nag-demerit kayo ng 50 points, ganyan. So, meron tayong tickler. So, bawat cell group, ang hahawak nito ay cell group leader. So, kunwari yung Camellia. Ayan, cell group leader ng Camellia. Hahawakan niya to the whole 3 days. So, ang laman nito ay, ayan, meron siyang, kita nyo ba? Guys. Merit and demerit. So, merit, may points, tapos sign ng staff. So, sino ba ang authorized na mag-merit at demerit? Lahat po tayo. Lahat ng camp staff. Kahit medic, marshal, lahat. Yan. Gusto ko yung mukha ni Pao. Masaya siya. So, isa, hindi ko alam kung ganito lahat, pero ako nag-enjoy ako dito. So, meron tayong may grounds tayo for merit at saka demerit. So, kung lumabag sila, demerit. Kung may nakita kayong um, ka, katuwa-tuwa sa kanila, demerit. Tapos, ilalagay nyo lang kung ilang points and then yung pirma nyo sa tabi. Doon sa may staff. Uh, sa right side. Oo. So, pipirmahan nyo lang doon. So, meron lang akong ano dito. Pwede kayong mag-merit at mag-demerit sa kahit anong dahilan. Bakit ka naka-blue? Ganun. Demerit ka, naka-blue ka. Ang ganun. Kahit ano. So, kahit ano, kahit ano. Meron tayong grounds, pero meron ding merit and demerit na walang ground. Wala kayo. So, bakit tayo may ganito? At the end ng day, 2 days lang naman. Sa night kasi, kukunin natin ito sa kanila dahil suggest na may sets of points na para pair like 1, 5, 10. Yeah, kuya, tama. Sige. Yan na lang natin na 1, 5, 10. Wala nang 1,000. Wala nang 1,000, yeah. Masyado ang ano. Sige. 1, 5, and 10. So, yan ha, stop. So, 1 point, 5 points. So, bonggang-bongga, 10 points. So, yun. At the end kasi, sa gabi lang po natin ito gagawin, hindi per session. Sa gabi, kukunin natin ito, magko-compute tayo. Kukompute natin yung ano nila, sino pinaka malaking demerit, sino pinaka mataas ang points ng merit. Doon pa lang, meron na silang prize. So, si Ate Joey nang bahala doon. Sa session na sa gabi, doon sila. Ayan. Tapos, ayan. So, kasama yan sa magiging i-introduce ko sa camp guidelines. Tapos, an addition pa sa camp guidelines, meron tayong ah, gadget pass at saka gate pass. Ganun? Kunwari, imagination ko lang. Meron tayong gadget pass at saka gate pass. Kasi, ngayon pa lang, marami naman na talagang campers na nagsasabi na, maaari may hinihintay kasi akong message mula sa in-applyan ko, ganyan. Ano ko, meron po akong online something ganito. May graduation po ako, kailangan ko po. Madami, ngayon pa lang may nagsasabi na ng ganon. So, ngayon, hindi natin sila totally, may puso naman tayo, baka naman talaga matatanggap sa trabaho, hindi lang natin tanggap sa trabaho. So, yun, kapag ka may ganoon, ang mangyayari, meron lang tayong staff na authorized maghawak ng gate pass at saka gadget pass. So, yun yung mga lalapitan nila para magsabi na kailangan ko po yung phone ko. Pero kapag nagpaalam sila ng ganun, kasama nila sa cell leader nila. So, yun po. May bibigay tayo sa kanila, naka-print yun, naka-laminate din. So, meron silang gate pass. Tapos, may logbook na ilalagay natin anong oras sila nag-out. Kunwari lang gate pass. Anong oras nag-out? Expected na kailangan siyang bumalik. Anong oras? Now, pag bumalik siya past, wala lang, 1 o'clock, dapat nakabalik ka na. Bumalik siya ng 1:10, demerit yon. At mga ganong bagay. Okay, ground siya for demerit. So, mga ganon. So, para lang mas organized na hindi, meron kasi magkakaroon tayo ng cellphone manager at Faith. So, yun, mga ganun. Bago hindi pwedeng basta-basta mag-release
yung gadget manager natin dahil lang sinabi, kailangan ipakita nila kay Kay yung kanilang gadget pass para makuha nila yung phone nila. So, ang authorized lang nun ay si Ate Joey, ako, at meron pa pong ilan. Tatanong ko pa po kay Ate Joey. Yes po, Kuya Fred. Pwede rin na dahil usually mga online class, exam, mga ganon, kaya nakunin ng per church para magkaroon na agad tayo ng listahan. Mas madali na siya matrack kung mayroon tayong listahan ng parang timetable na sa anong to, sa Thursday na to, meron tayong 5 na online class, prepare na rin. Mas madali na rin siya matrack. Kasama pa rin yung gate pass doon. At least ma-counter check agad natin na meron talaga siyang concern. Mhm. Ayun naman na ko. Parang Ah, masabi ng church representative in advance yung mga ganun. para Okay. may listahan agad tayo. Okay. Pero isasama din natin to, Kuya, sa ano nila. Okay lang naman maging ground ng merit and demerit nila to. Yes, Okay. So, yun. So, kahit lumabas sila, wala lang lumabas sila, nasa utak pa rin nila yung camp. Kailangan kong bumalik ng camp. Kung saseryosohin nila yung camp. Ano, kailangan kong bumalik. Mayroon akong grupo na madedemerit pag hindi ako bumalik. Something ganun. So, ayun po, kasi sinama natin yan sa rules and guidelines. May nalilimutan ba akong dinagdag natin? Yun pa lang naman po. So, yung tickler, yung gadget pass, and gate pass. Next. Ayan po. So, ayan. Pagkasabi ko ng camp rules and guidelines, doon kasi ako magtatapos sa phone actually, sa gadget. Pag sinabi ko, okay, doon ako magtatapos sa gadget. And then, bago ako mag-proceed sa kung anong laman ng camp kit, ipapaready ko na sa mga cell leaders. Yung mga cell leaders pala ay upon arrival nila, pag nakita na may doon sa cell group designation list ay merong nakamarka yung mga cell leaders yung mga cell leaders kasi sa kanila iaabot yung box ng um, para sa gadget. Kasi sila talaga yung magko-collect nun while nasa orientation. So, ipapakollect ko na sa kanila. And then, pag magbibigay na lang ako ng cue, na ito po, pwede nyo na pong kunin ng mga gadgets, Ate Faye, Ate Chess, Vince, JM. So, kukunin na nila. And kapag nasabi ko na rin kung ano yung laman ng camp kit. So, ang daming laman ng camp kit. Actually, shirt, ID, wordless book, life and death, may New Testament Bible, may salvation bracelet. Anim ba? ID. Nasabi ko na ba ID? So, yun, ang daming yung laman. Tapos na ko lang saglit. Very saglit. So, yun. Sabi ko sa kanila, so palitan lang. Kailangan ibigay ni cell group leader yung gadget. Tapos si Ate Gracie siya, si Vico, si Rico, si Enrico, si Alvin. Dinidistribute na rin sa kanila yung kits and yung flag. So yun, may name naman yun, yung bawat, ibig sabihin nakapack na per cell group talaga yung mga camp kits natin. Tapos yun, ready na rin yung ating flag. Na-amaze ako sa kung paano nagmamaterialize yung mga bagay-bagay. Ang galing. So, Jules, tapos, ano po? dun pala sa flag, yung mga tribe na yung mag-assemble ng flag. Bali, Hindi. Okay. So, like, dalawang kaawayan? ay, oo. Okay. Di ba So, kasi pinakita ko yung naman itsura yung ng design? kawayan, tama ba ako? Pinakita ko naman yung design. Haba. Ayun. So, Tapos, parang letter G. so yung mga martial, dapat nakaantabay dapat sa mga para matulungan ko paano i-assemble. Madali lang naman i-assemble yun. Yun lang naman. So, kawayan, yung tela. Yan. Okay. Yeah. So, habang gumagawa sila nito, so, yun, pagka bigay sa kanila nun, sasabihin ko na rin sa kanila what's next.
And then may mga designated din tayo na staff na mag-a-assist sa paghatid sa kanila sa rooms. So kapag sinabi ko kasi kung ano yung what's next ay they will work on sa kanilang yell, sa kanilang flag. Kailangan nilang mag-snack. Kasi by, ano lang to, 2 hours. 2 hours din. 3 to 5 sila, yan, yung yell, yung flag. Kailangan nilang kumain. Kaya ipupush talaga na mag-snack sila, dala yung mga snacks nila. Kasi ang session 1 ay 5 to 7 p.m. So, yun po. And meron na rin tayong mga session master of ceremony sa mga susunod pa na session. So, ito yung tatakbuhin ng from registration to orientation. So, mas magiging malinis pa po ito doon na sa advance party. Kasi doon din namin talaga ma-set up yung station. At doon din namin mado-double check kung tama yung aming ano ba to? Paglalagay sa rooms ng mga bata. So yan, kabilin-bilinan ng ating mga pastor na kailangan lahat ng campers mailagay po talaga sila sa room. So hanggat maaari, walang mag-pretend na mga campers. Anong ibig sabihin noon? Ibig sabihin po, maaari, darating yung time na kung puno na talaga yung rooms na ilagay natin sila, tayong mga staff po ang mag-attend. So, ayun. Kaya binina nila kailangan naka-rooms yung ating mga campers. O syempre mga pastor na. So, ayun. Yan po yung tatakbuhin ng day 1. Sana po na-imagine nyo. Imagination ko lang. Kuya Fred ulit. Kuya. Yung 1 to 3 na 1 to 3 orientation at room settings, kulang siya pag Ay, in- kulang to kuya. Orientation. oo, Tapos settling sa rooms. kasama na yun siya yung pagpasok sa rooms. Kulang Opo, siya sa kuya. 400. Sa paghahatid sa kanila sa rooms. Kulang pa siya. Sige, kuya. Ito naman yung naisip ko dyan. Inilagay po itong mga time na ito really with the At pace na mag-overtime siya. So, example lang, kung mag-overtime siya, umabot ng 4, yung yellow flag nila magiging 4 to 5 to 5:30. So, pwedeng mag-start ang session ng later. Pero ayoko ng ganon. Pero, yun yung sinasabi ko na bali sa somehow experience inasok lang. ko. Oo. Yes. Experience kasi yun sa orientation with room designation, parang kulang yan sa itong sa ganito karami, yung 1 to 3, kulang siya. As in, lalo na paglalagay pala ng mga gamit nila sa bawat kwarto. Opo, kung makakain kuya yung time para sa pag-work on nila sa Flag yun making. saka sa flag, yun Mas yung okay naman makakain yun. ng time. So, pero alam niyo na po, di ba, na yung presentation natin ng yell at saka ng flag ay 10, 10 lang per session. 5 sa boys, 5 sa girls. Now, paano tayo pipili ng mananalo na best na yell at saka best na flag? Doon lang sa batch na yun. Hindi pa tayo magkakaroon overall. So, yung 10 na yun na nag-present, sa umpisa ng session, by end ng session, magsasabi na tayo ng best yell doon sa batch na yon, tsaka best flag. Kasi magiging unfair siya doon sa mga naunang nag-present. Sa kapag-isip pa doon sa mga dulong session yung magpa-present doon. So, sila-sila lang din yung magkaka-competition kung sino yung nasa batch na. So, ayun. Kung merong short sa time ng pag-prepare ng flag at paggawa ng yell, fair lang kasi lahat sila, yung batch na yun ay lahat sila na short. Pero ang maganda ngayon kasi nabalitaan ko ngayon mga cell group leader natin, naggagawa na sila ng yell nila. Kasi nakita na nila yung group name nila, sinend na rin sa kanila yung meaning ng sinend na yung meaning ng nila ng tree and flowers, yung biblical reference doon. Nakakagawa na sila.
So, yun yung maganda na advance. Ah, ayun po now. I need your help. Kasi ganito, um, so, kunwari lang, kami lang talaga yung mag-advance party. What can we do? We'll manage. We will manage. Ayan, we'll manage. Hugot ulit kami ng ano yung mga yan, ng Spanish. Pero hanggang Wednesday lang. Pagdating, yun yung sinasabi ko. Pagdating kasi ng Thursday, hindi ko na po sila, yung youth dito, hindi ko na sila obligahin doon sa mismo, yung pag-usher. Yun, kasi kung walang darating na staff na usher, sino mag-a-usher? Yun po yung ayoko na pong ibigay sa mga youth. Na-campers na din sana sila. Like, pagdating ng Thursday, staff na sana talaga yung mga staff. At campers yung mga campers. Ano marami. Kaya yun, I really need the help ng staff. Pag-isipan niyo po tonight. Ayan. Pero yan na pala, pag-usapan ko nga si Ate Jaja ay taga malayo pa, si Kuya Jeff taga malayo pa din. Yun. So, ang hihingan ko po talaga ng tulong ay mga Laguna staff. Ayun po. Pagdating po ito ng Thursday ha. So, sabi ni Kuya Ryan, 5 a.m. daw na call time. 6 a.m. 7, maganda na. So, lalo na yun sa registration natin at saka sa finance. Sobrang halaga. Any question po? Pwede naman po mag-message na lang after nito. Chat-chat tayo. Nalimutan pa ba ako? Para mag-meeting session. Oh, session MCs. Sa kailan tayo mag-meeting MCs? Ay, isend ko pala. Tonight muna yung mga magkaka-partner. Tsaka yung sessions. Formation. Ano nga bang idea? Ang isa ko po lang naalala na concern, yung medic natin, sila nila. Ate Arnie, Ate Jaja, Sir, kompleto na ba tayo? O may kailangan kayo ng tulong? Tapos, mayroon pala akong nasa isip kanina. To ponder, sabi ko, saan pala kayo mag-station? Yung medic. Sa session hall lang din sila. Okay. Ate Arnie, may kailangan pa po tayo. Hello po. Nasabi ko na din po kay Sis Joey kanina. So, waiting na lang din po Oh, okay. tayo nung ni-request ko po na gamit. Para kita din po namin yung mga galaw ng mga bata. Okay. Ay, naisabi doon. Okay. Sige pa. Thank you, Ate Laani. Marshall sa medic. Sa praise and worship natin. May kailangan pa tayo, Karen? Yung ano lang, yung drums, di na, wait lang, sorry. Yung drums, hindi lang alam kung ano yung itsura pa. So, cymbals daw po yung need. Para kasi basic setup lang daw po yung sa drums. And then, so ang mga nagpahiram po sa keyboard, si Santa Cruz. And then, sa electric guitar, kay San Pedro, Word for the World San Pedro. And then, sa bass guitar, from Word for the World, Binyan. So, yun po. So, yung cymbals na lang po kung kailangan pa siya, kung basic setup lang po sa drums. So, ipagpapaalam ko pa lang po ayun, kina GM. JM. GM, kay GM. Tapos, ay, sige pa, usap na lang si GM at saka si
Cars. Pero sabi naman ni Gideon, yung mga setup naman daw po ng ganyan sa sound and lights, parang okay naman na daw siya. Sabi ni GP. Oo, parang Oo. Okay, magtiwala tayo sa ngalan ni GP. sinamigis. Or GP. Tapos, ano ba yun? Naalala ko si... Ayan, ganyan nga din yung sinearch ko. So parang okay naman na daw siya. Ah, okay. Naalala ko. Ay, Kuya, ikaw. may tanong si Kuya Fred. Ilan per room at ilan ang shower room? Kuya, ilan ang youth per room? Tama ba ang tanong? Yan po pala Oo. per room. Ilan ang youth Mm. per room? Ilan ang shower room? Yan. Kuya, Sa isang yung kwarto, sa shower isang kwarto. room, ano po? Sige. Ay, yung shower room, per room, may CR. So, and then, yung other rooms na parang cabin, ganon, ay marami ding CR sa labas. So, aayusin pa lang namin yung sa accommodation, kuya, kung ilan talaga siya per room. Kasi, ang daming mga nagba-back out or gustong sumama. Pero yon finalize na talaga. Parang everyday nagpa-finalize eh. Pero, ito na talaga yung finalist. Parang thesis na. Tapos, yun. Probably tonight, probably after the meeting, ayusin pa lang namin kuya yung accommodation. Basta Pero Kuya Fred, 12 to 15 ang isang Ang room. naalala ko lang kasi yung kung sa given na time ng pailigo, personal time, makakaligo kaya ang lahat. Ayun Kuya lang, kaya Fred, tinanong ko lang kung Kuya Fred, huwag kang mag-alala sa dami ng may common CRs kasi sa labas ng mga room eh. And then yung common CRs, naka-tiles din yun. Tapos naka-shower. So, sigurado kahit mag-emergency ka ron ng LBM, the CRs can accommodate you. nice. Ayun. Kuya Pao, kailan yung sa part ng recruit? Ano sabi ko na? Sorry ba? Kuya Pao, di ba, kasi doon na lang tayo magkikita-kita. Ano, mga saan kaya natin maisisingit mag-usap sa recreation? Kailan ba ang recreation? Friday? Ang recreation po natin ay Saturday. Saturday morning. Pwede natin pag-usapan yan doon sa camp kasi ang daming bakanting time. Mag-ano Yes, na lang tayo, ayun nga. So emergency yun, call. ano Mga na lunch, lang tayo mag-lunch ha? break, pwede naman yung mga lunch Samahan break. tayo pagka oy, pinapatawag tayo ni Paolo. Okay, game. Ganon. Tapos, nga pala, nung nag-usap yung mga pastor, nag-expect pala sila ng water baptism. So yan, right after recreation, may water baptism po. Ayun. Tapos, para daw na-baptize na ng water. Bago yung commissioning talaga kay Pastor Rod. Bago yan. Session 5, winter. So yun, alam niyo nung nakausap namin yung mga speakers, exciting. Baka parang makinig na lang, makinig na lang tayo. So, naniniwala ako talaga, tumatrabaho man tayo, staff, lagi naman ganito, pag camp, mag-expect din talaga yung mga staff sa pangungusap ng Lord. Yun, exciting. Yun yung pinaka-excited ako na part. Kaya kahit na madami tayong gagawin, meron tayong mga ganitong puyatan, pag-uusap, pagpipiga ng ating brains, pagko-collaborate, coordinate, ay magiging worth it ito. So, ayun po. Any question pa? Kaya Fred, salamat sa maraming mong tanong. So, ano lang, Ate Julia, so final, kung hindi tayo makapag-advance, 6 a.m. sa site? Sana po. Opo.
Noted. Well managed kung hindi talaga kaya mag-Wednesday. Ay, pero alam nyo, surprise nyo kami. Bigla na lang dadating si Karen doon. Karen! Iyak kami. Iiyak talaga ako, Cars, pag dumating ka ng 23, kahit Joke gabi. lang. Magdadrive yan si Karen. Dumating ka, Cars. Parang may minessage sa akin yan, ano, board meeting? Siya pa magpe-present? Sabi siguro baka pwede. Umabot. Si Chess. Si Chess. Tulong. Hindi ko alam. Ate Chess. Hindi ko pa daw kasalunga si Ate. May pasok po ako ng Wednesday, 6 to 3 pa. Tapos Okay. pa ako pa Kalamba. And then, facilitate yung practice ng dancers ng 5 p.m. Doon nga. May idea pala ako sa dance. Ay, oo nga pala. Alam nyo ba? Di pa pala natin babalita. Sa huling session, yung lahat ng dancers, kasi may mga dancer tayo sa, di ba, sa mga unang session, session 1, 2, 3, 4, 5. Yung last, yung victory song, magsasama-sama sila, may choreography sila, Ngayon. choreographed by Vince. Thank you so much, Vince. At meron tayong team song. Ang team song ng ating camp ay Adlaw Adlaw. Ayan. Alam mo, ang iniisip ko, para alam din ng campers at ng staff, ng lahat, yung step. Pwede kayang kanina naiisip ko. Okay. Vince, Si Ate Chess din Chess, pala. and Ate Ruth ang choreo. Bakit hindi sumama si Ruth? Dapat sinama niyo na si Ruth sa camp. Kasama na. Anyway, Magandang gabi po, ang everyone. iniisip ko, Vince, Ate Chess, possible kaya na makapag-video yung magsasend ako ng sample video. Kahit chorus lang nung adlaw-adlaw. Tapos i-upload natin as content. I-upload natin as content dun sa page para ma-familiarize na sila dun sa steps. Makasabay sila kahit chorus lang. Tama. Magsisend daw si Ate Joey siya yung nasayaw. Ay, hindi, sample lang. Akala ko ikaw yung nasayaw. Baka walang umaten. Baka back out lahat. Permission to break po. Let's acknowledge the presence of Ay, si Pastor Pastor Raul. Raul. Ano ba, Pastor? Yan. Hello. Ay, sino palang mag-a-advance bukas? Hello. Lagot kayo. Sige, isagot nyo yung sagot nyo kanina. Sino? Pag-usapan ko na. Okay na ba? Okay na ba? Kasi kailangan ko ng mga ng sasalo doon. Ang daming dadaling kasi bukas. Walang pupunta doon? O ikaw, Ryan. Di ba? Pastor, panalangin mong magawa ko yung server security data code ngayon. After Si Fred. ng Si mga Fred. kalibo ko. May work? Hindi ba po sure, Pastor? Sino mga pupunta bukas? Si Widen po, Pastor. Si Widen po. Within. Si Joey, naalala ko bigla si Zach. Ba't parang nagtuturuan na tayo? Game. Sino ba? Si Alarni. Magbubuhat ng rep. G, Pastor. Pero okay na, may mga pupunta na bukas. Mas meron po mga babae. Hindi, sige, okay lang. Baka may mga work pa yung iba eh. Okay lang yan. Ang mahalaga, meron na mag-aayos ng mga rooms yun. Ay, ito pala. Nabanggit mo na ba, Joby? Sa staff? Nabanggit mo na regarding dun sa tutulugan? Opo, Pastor. Okay naman sa mga staff? Okay lang. lang po. Ngumiti po sila nung pagkasabi ko po na sa tent ko. Hindi. Kung meron kayo, kung meron kayong question, sabi si Pastor Roddy. Sa akin, gusto ko sana kayo dun sa kailan si Pastor Roddy ang nagsabi sa akin. Ako, sumusunod lang kay Pastor Roddy.
Gusto ko rin po pa. Pwede po ba sumingit na lang sa isang room ng isang tribe? Dadala po ako ng kama. Kaya lang, mas maganda sama-sama talaga mga person. Tama. Papa, okay Ano lang. lang meron lang exemption si Chrissy. Kasi, Yes. kasi, ngayon kung ikaw ay buntis, yun, pwede. Sino dito Spiritually, Sino dito buntis? Wala namang buntis dito. Joey, buti pala may dala akong ganito, no? Ano po yan? Ito yung dinidikit anti-lamok. Nanigurado na ako, dami, oh. Pero hindi naman siya malamok. Kasi nasa loob na ng tent yung lahat ng lamok. Sa labas tayo. Inulong na natin. Yun nga eh. Basta ano lang yan, okay lang yan. Hindi, titingnan natin kung mapagkakasya natin sa lahat ng rooms kung meron pa tayo. No? Sa rooms din kayo. Kung magagawa natin na mapa-rooms kayo, doon tayo sa rooms. Pero Okay, mag-advance party na tayo para ma-enjoy yung room. Kung wala man, comes to worst talagang doon. Pero gagawin natin ang paraan na kung inakailangan natin i-aircon yung tent, i-aircon natin. Pero gano'n. Yan. Nakakagulo yata ako sa inyo. Sige na, tuloy nyo na yung nyo. Sinilip ko lang kayo. Excited na ba kayo? Sa camp? Excited kayo? Ako excited eh. Grabe gagawin. Grabe. Kasi, ito lang excited ang ating national overseer. Maaga pa lang daw siya ng Webes, andun na. Pabo na tayo. Oo, hindi nga. Nagtanong kasi siya sa akin, sabi niya, Pas, ano bang oras pwede kami pumunta? Sabi ko, pwede na po. Sabi ko, kahit after lunch. Sabi niya, pwede ba akong pumunta ng mas maaga? Yung para makita ko nito, tsaka sabi ko, sige po. So, maaga pupunta ng ating national overseer doon. So, kung national overseer natin excited, dapat mas doble excitement natin pagpunta doon. Okay. So, yun lang. Diyan muna kayo. At kakain muna kami. Lang. Magdadala po ng tent. Hindi po available. No need na po. May yung maganda tent doon, Maika. Maganda tent doon. Kasya ang 15. Nakatayo na. Ang ganda ng tent. Pwede, at saka meron siyang saksakan para sa electric fan. Oh. Meron siyang linya doon sa kasi may maglalabas sila ng electric fan doon sa tent. Nandun sa tent yung electric fan. Tinanong ko kung pwede yung aircon hindi daw kaya ng tent. Ay, may portable aircon advance party na para makapag-enjoy ng room. Yan. Thank you so much po sa pakikinig. Sa I hope naintindihan po natin yung flow para hindi tayo ma-lost sa sa program. But if ever man na meron kayong tanong, nalimutan nyo, ano nga bang gagawin? Sino nga ba naka-assign dito? Magsasend naman po si Jules ng reminders and ng taskings. Tama ba? 'Di ba? Magsasend ka. So, yun. Kailangan alam po natin ang gagawin natin pagdating. And yun, kung hindi man talaga kayanin ng advance party, ang lambing na lang po talaga namin sana maagang maaga on the day. Yan po. Ang dumating ng maaga, meron pong premyo. From me, I will congratulate you and you have the bragging rights. Ito, i-announce ko talaga. Ito po yung pinakamaagang staff. Yun. So, kailangan po talaga ng tulong. So, yun lang. Any concerns mo po before we end?
Any concerns, clarifications? Kung meron man po, pwedeng ihabol sa chat. So, thank you po sa inyong time. Let's close in prayer. Pwede po bang mahingian si Jesha? Yan, to close us in prayer. Ayan, let's pray po. Yes, Lord God, hallelujah, Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, thank you, Father God, for this time, Panginoon, sa ideas, Lord God, sa wisdom, Panginoon, na ibinigay mo po sa bawat isa sa amin, Lord God. Lord, we pray, Father God, at itinataas po namin sa iyo, Panginoon, yung aming camp, Lord God, the preparations, Lord God, magmula pa lang po ngayon, bukas, Lord God, maging sa araw po mismo ng aming camp, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang manguna, Lord God. Give us the strength, Lord God, to wisdom, knowledge, Lord God. And Lord, we pray, Father God, na sa aming mga gagawin, Panginoon, ay hayaan mo po kami, Panginoon, na makapag-enjoy din po, Lord God. Lord, ikaw nga, Panginoon, ang aming pinapupurihan at pinasasalamatan. In Jesus' name, Amen. Thank you guys. Thank you so much.